Yan. So bigyan natin po natin ng reaksyon ito kasi nga alam naman natin na talagang si Amy Marcos noong nagsimula itong tambaluslos ay umaalis na siya dun sa sa kampo ni BBM. Pero may napansin din tayong mga kaloys, nung Made in Malacanang na movie, ayaw pansinin ng pamilya ni Marcos, ni BBM. Okay, ayaw pansinin. Kasi nga, dun sa movie mga kaloys, kung napanood nyo yun, ay talagang pabida-bida si Amy. Di ba na siya talaga yung parang totoong Marcos. Parang siya talaga yung susunod sa yakap ng kanyang ama. Pero what happened? Right? Buong pamilya inilaglag ni Amy para sa mga Duterte. 'Di ba? Na yung pagsabi niya na buong pamilya ni BBM ay drug addict. Diyos ko po, too bad to be true. Gaya ng ginawa ng mga dilawan sa paninira kay Marcos Sr. Too bad to be true. Masyadong negative para paniniwalaan mo. Kasi ni walang mga 100% na negative mga kaloys or masamang tao. Okay? Pero pag ang narration talaga nila ay gustong durugin itong Marcos, kahit impossible or the probability is very low na ganun nga ang nangyari, ay todo pa rin, di ba, paninira. So ito mga kaloys, ang sinabi ni BBM, okay, na masyadong natamaan si Amy. Kasi nag-react agad mga kaloys di ba? Good afternoon, sir. Yes. Sir, how do you respond to the drug use accusations made by no less than your sister, Senator Amy Marcos, against you and the First Family? Sir, were you hurt by her accusations, and how do you explain these claims to the public? It's anathema to me to talk about family matters generally in public. Pansin niyo mga kaloys, parang malapit ng iiyak, okay? Itong si BBM, or parang yung mukha niya is parang galing sa iyak. Okay? So, alam niya na parang mahal na mahal niya ang kanyang kapatid, pero nasaktan din siya na bakit ganun ang ginawa ng kanyang super ate, na pati si Sandro, okay, ay ginawang adik. Right? Na pati yun si Liza ay ginawang adik. Wala naman silang ebidensya mga kaloys. Ang nakita lang natin na ebidensya ay nag-smoke itong si Liza. Okay? Doon sa picture na pinakita ko together with Attorney Larry Gadon. Di ba? Diniscuss na natin yan noon. So, yun na nga. Nasaktan siya kasi nga yung si Amy tinira ang anak din niya. Di ba? So, hindi lang si BBM ang nag-react, kundi buong pamilya, yung kapatid si Irene. 'Di ba? Kung totoo yung sinabi ni Amy, do you think si Irene ay close ito kay BBM? I don't think so. 'Di ba? Bakit si Amy lang ba ang kasama ni BBM sa bahay? Ayan si Irene, 'di ba? Or bakit hindi magsalita ang anak ni Amy? 'Di ba? Para i-defend ng nanay. 'Di ba si Matthew, bakit tayo magsalita? Totoo yung sinabi ng nanay ko, bakit? 'Di ba? That's the question So, ito mga kaloys, sabi ni BBM na buong pamilya ng Marcos ay na-shock sa pinagagawa ni Amy. 'Di ba? I do not like to. We do not like to show our dirty linen in public. I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. So, ang ibig niya sabihin niya mga kaloys, yung parang hindi nila in-expect na maging ganun si Amy. Na parang nasapian, parang ganun ang dating mga kaloys, 'di ba, na parang hindi nila nga maisip-isip na hahantong sa ganung klase na Amy ang makikita nila. Okay? Pero sabi ni Amy na matagal na daw na naitsapuwera siya ni BBM after nung manalo. Pero hindi naman after nung manalo, during the campaign, 'di ba? Sinabi ko sa inyo mga kaloys na initsapuwera, okay, ng grupo ni Liza itong si Amy.
Kasi nga 2016 pa, itong si Amy talaga ay gusto niyang diktahan itong si BBM na maging team ni Digong. Ayaw ni Lisa. So nagalit itong si Amy nung, pinili ni BBM at ni Liza si Miriam Santiago. Tama lang naman 'yun, pinili nila, 'di ba? So galit na galit itong si Amy. So dun talaga nagsimula yung hidwaan nila. So nung 2022 campaign, naitsapuwera yan si Amy. So ang ginagawa lang nila Amy, 'di ba, with Direk Darrell Yap ay yung inaatake-atake itong si BBM, si Lenny. Tapos ngayon ay naghihingi ng tulong itong kampo ni Darrell Yap sa mga pinklawan. 'Di ba na, ano, patalsikin na natin si BBM, parang gano'n ang dating. So, yun na nga, before pa or campaign pa, si Amy ay talagang ano na yan, kasi dun siya sa mga Duterte, eh. Nagpakita talaga siya na ano, siguro napansin din ng BBM na, "Teka, bakit ganito na siya kayaman?" Gano'n. 'Di ba kasi nga, mga kaloys, nakita natin mga kaloys na yung 2022 nga, okey, na budget na ginawa ng 2021 during the time of Duterte, 2 billion pesos po ang project ng Diskaya sa Ilocos Norte. Now, yun po ang inaantay natin na imbestigahan ng ICI. Gagawin kaya ni BBM yun? 'Di ba, na ngayon ay talagang all out na talaga itong si Amy sa paninira, 'di ba? Tapos nung si BBM ng presidente naging 100 million na lang. So from 2 billion naging 100 million na lang. So siyempre nag-react si Amy. 'Di ba mga kaloys? So ang, ano din yung mga kaloy, sabi nila kay Sandro daw, "Oh, wala pa si Sandro during that time." Okey, 22 pa pumasok si Sandro, wala pa dun siya sa 2021 na budgeting. So, yun ang nangyari mga kaloys, and, nakita rin siguro ni BBM na talagang close itong mga, si Amy sa mga Duterte. Okey? Kaya nga ang analysis natin mga kaloys, hindi kaya bilyones ang utang na loob ni Amy sa mga Duterte? Ano sa tingin niyo mga kaloys? Kasi kailangan niya ilaglag ang kanyang family, 'di ba? Kailangan niyang i-save ang mga Duterte. Parang naano siya mga kaloys, parang na-corner itong si Amy na parang, "Amy, kung hindi ka tutulong sa amin, pabackseat ang kapatid mo, lalabas ang baho mo." 'Di ba? So, parang gano'n siguro yung nangyari mga kaloys kasi nga tiba-tiba, eh. So, dahil nga sa sinabi dito ni BBM mga kaloys na, "I hope that she's okay," parang sa kanila ay na-hypnotize ba ito or nahawa sa pagiging loka-loka ni Sarah, right? Kasi nga yung acting ni Amy, pareho dun kay Sarah, eh, na parang nag-meltdown na parang ewan ko mga kaloys, todo talaga ang panira, okey? And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Ano na, hindi siya yan. So that's why we worry. So we are very worried about her. I hope she feels better soon. Sir, quick follow-up lang po. Nagkausap na po ba kayo, sir? Or do you intend to talk to your sister? We don't really, we no longer travel in the same circles, political or otherwise. So no. So yun na nga mga kaloys, 'di ba, na, isa rin mga kaloys nung napansin natin, 'di ba, na nandoon si Amy mismo nung time na sinabi ni Duterte mismo na may bangag tayong presidente, okey? Pero wala siyang sinabi, hindi siya nag-react. And nung sinabi ni Sara na huhukayin si Marcos Sr. ay itapon sa West Philippine Sea, wala ding reaction si Amy. Mas nag-react pa itong si Sandro, gigil na gigil kay Sara.